dahil marami ang nag-request ito na gawan ko ng video kung ano ba ang ginagamit kong feeds para sa mga alaga ko at ilang grams ba ang dapat ibigay natin sa isang araw sa isang pugo. So tara na mga kabinchers, pag-usapan natin. So bago ang lahat mga kabinchers ay disclaimer lang po dahil itong ituturo ko ay pang sarili ko lang experience. Hindi ako nagbibis sa iba na sinusunod ko yung mga standard na pamamaraan. So disclaimer lang sa mga mayroon ng kaalaman sa pag-aalaga ng pugo. So nagkakaiba po tayo ng pamamaraan. So mga kabinchers, unahin natin yung about sa ilang grams ba ang dapat nating ibigay sa mga alaga natin. So mga kabinchers, ako ay magpakain ng pugo ay kailangan talaga na timbangin natin yung dami ng feeds na ibigay natin. So ang binibigay kong feeds sa mga alaga ko ay 22 grams bawat isang pugo sa isang araw. So for example, meron kang 100 pieces na pugo, ang makonsume po nila sa isang araw sa 100 ay 2 kilo, 2 kilos and 200 grams. Dahil 22 grams po yung bawat isang pugo ang kailangan nilang makain sa isang araw. So i-times nyo lang 22 grams times 100 na pugo. So yung na-consume nila sa isang araw ay 2 kilo at saka 200 grams ang ibigay mo. So ang gawin nyo, hatiin nyo lang sa isang hati, ay 2 hati. Like for example, 2 kilo, 2 kilo at saka 200 grams ay sa umaga, ang ibigay nyo ay 1 kilo at saka 100 grams ang ibigay nyo sa umaga. Tapos sa hapon naman, ibigay nyo ulit yung 1 kilo at saka 100 grams. So bali 2 kilo na at saka 200 grams ang sa 100 na pugo. So tandaan nyo na sa isang pugo, ang kinakain nila ay 22 grams. So i-times nyo lang sa ilang pieces yung alaga nyo. So maganda kung mayroon kayong timbangan para masukat nyo kung ilang grams ba ang dapat nyo ibigay. So nasa inyo na yun mga kabinchers kung gawin yung 25, pero sa akin sarili ko lang ay 22 grams lang yung ibigay ko sa isang pugo sa isang araw. So tapos tayo dyan kung ilang grams ang binibigay ko sa alaga. So dito na naman tayo sa feeds kung ano ang binibigay ko. So mga kabinchers, wala akong pinopromote na brand dito dahil ito lang talaga yung mas available lagi dito sa suki na kinukunan ko ng feeds. Ito po yung mga kabinchers, Filmico yung ginagamit kong patuka ng ating mga alaga. So mga kabinchers, pagka-hatch mula sa incubator, ang pinapakain ko na ay pangpugo talaga. Dahil sa Filmico mga kabinchers, meron na silang booster, chick booster ng pangpugo. Pwede naman po kayong gumamit ng pangmanok mga kabinchers, gumamit kayo ng Integra 1000. Pwede naman talaga dahil booster din yun. Pero pagdating na sa pagpangitlog mga kabinchers, mangingitlog na yung pugo nyo. Pagdating ng 42 days, nangingitlog na yan, nagsimula na maglaglag ng itlog yan, yung alaga nyo. So ang ipakain nyo ay talagang pangpugo talaga mga kabinchers, kasi magkaiba kasi yung sa pugo at saka sa manok. Ang napansin ko mga kabinchers, sinubukan ko na rin gumamit ng pangmanok. Ang problema nun mga kabinchers, kinakain naman nila at saka nangingitlog sila. Ang problema, tingnan nyo yung sa pangpugo mga kabinchers, yan, tamang-tama lang talaga na pangpugo talaga dahil hindi siya makapal. Kasi pag gamitin nyo ay pang manok, talagang makapal siya. Ang nangyari, pagka kumain yung pugo, maliit yung tuka nila, ang daming nasasayang na pagkain mga kasi dahil nalalaglag yung mga pagkain nila. Dahil ginaganon-ganon nila yung tinutuka-tuka nila yung pagkain. Tapos sobrang kapal yung sa pangmanok, ay natatapon yung pagkain. So, yun ang disadvantage ng kung yun ang ipapakain nyo yung pangmanok. So maganda talaga mga kabinchers, maghanap kayo ng
dyan sa mga agribit supply na pangpugo talaga yung gagamitin nyo. So ito yung ginagamit ko, yung Filmico yung ginagamit ko. Mga ka-Pinchers, sa pamaraan ko sa pag-change ng feeds, like for example, pagka-hatch sa incubator, ang pinapakain ko nun, pagka walang available yung pangpugo, is Integra 1000 yung pinapakain ko. Okay lang yun dahil medyo maliliit pa naman yung Integra 1000. Pero pagka may available na pangpugo mga ka-Pinchers na chick booster, yun ang gamitin nyo. Pero pag wala talaga, ito yung ang ginagamit ko ay Integra 1000. Tapos sa tanong kung kailan ba ako mag-change feeding kapag pangpaitlog na. So mga ka-Pinchers, ang pugo kasi mag-start ng mangitlog pagkadating ng isang buwan. Like for example, pag maganda kasi yung katawan or malusog yung pugo nyo, minsan nga may 38 days nangingitlog na or 32 days may nangingitlog na pa isa-isa. So nagdepende yan sa lusog ng iyong alaga. Pero kadalasan kasi nakikita ko sa akin may 38, may 42, may 45. So may nag-iitlog na yan. So ang ginagawa ko man pag hindi ako agad nag-change ng pangpaitlog dahil yan ang tendency na mapilitan yung mga ibang alaga nyo. Kaya nagkaka-prolapse sila. Yung mabutbot, yung napipilit na sobrang laki ng itlog tapos maliit pa yung puwet nila, ay talagang namamatay yung ibang pugo. So ang ginagawa ko nyo mga ka-Pinchers para maiwasan ko yun, hindi mo na ako agad dumiretso dito sa pangpaitlog. Ang gawin ko, like example, may nag-itlog ngayon na 10 pieces na nangingitlog. Ang ginawa ko, like for example, magpapakain ako. Kung ang ginamit ko ay Integra 1000, so kung 1 kilo yung pinapakain ko sa isang araw, babawasan ko. Like for example, 700 grams lang yung Integra 1000. Tapos hahaluan ko na siya ng ito, like for example 700. Haluan ko ng 300 grams na pangpaitlog. So yan ang ginawa ko, 70-30 muna yung ina-apply ko. Tapos pagkakita ko na medyo nag 50% na po yung nag-iitlog, yun, 50-50 na yung pakain ko. Sa Integra 1000, 50 grams ay 500 grams, tapos 500 grams din sa pangpaitlog. Tapos pagka makita nyo na sobrang dami na, hanggang iunti-unti nyo na ilamang na yung pangpaitlog. Like for example, 500. So gawin nyo ng 700 yung pangpaitlog, tapos mag-list kayo sa Integra 1000. So gawin nyo ng 300. So hanggang sa mga ka-Pinchers na like for example, pagka bukas na naman, gawin nyo na namang 800 yung pangpaitlog, tapos 200 na lang ang sa yung sa Integra 1000. Hanggang sa yung halos 100% na, like or 90% na ang nag-itlog. So doon niyo na ibigay lahat na ito na ang pangpaitlog na pang quail leeks, na pangpaitlog talaga ng pugo. So hindi ko binibigla na papakainin ko ng agad ng ganito. So ang technique ko naman mga ka-Pinchers, para maiwasan nyo yung prolapse or yung yung tinatawag sa amin na butbot, na yung mapipilitan yung sobrang laki ng itlog, ang ginagawa ko mga ka-Pinchers, binibigyan ko, hinahaluan ko to ng yung bigas. Haluin nyo ng bigas yung pakain nyo. Like for example, 1 kilo, lagyan nyo lang ng 100 grams na bigas na giniling. White or maganda kayong yellow corn, yung bigas lang ihalo nyo para maiwasan yung pagkaka-prolapse. So yun lang muna ang ma-share ko sa inyo mga ka-Pinchers about sa ano ba ang pinapakain kong feeds para sa alaga, at saka ilang grams ba ang binibigay ko sa isang pugo sa isang araw. So hanggang dito lang tayo mga ka-Pinchers. Ito lang muna yung i-share ko sa inyo about regarding dito sa feeds na ginagamit ko, at saka ilang grams ba ang ibigay natin sa mga alaga natin bawat isa sa isang araw. So kung nagustuhan mo itong video na ito mga ka-Pinchers, paki-like, comment, and share mga ka-Pinchers para marami tayong matulungang nagsimula pa lang mag-alaga ng pugo. At saka kung mayroon kayong katanungan,
paki-comment below lang para masagot natin kung ano ba ang mga katanungan nyo. So, abangan nyo ako sunod na vlog mga kapinyos dahil ipapakita ko sa inyo kung paano natin linisin yung dumi ng mga alaga nating pugo para mapanatili natin na malinis yung kulungan nila. So, hanggang dito na lang mga kapinyos.